Hello, Beshi Wops. So, eto na nga, mga Mars. Today is October 27. Happy birthday, Lolo Pogi. Birthday ni Papa ko. So, today din, ang medical appointment ng aking mga dependents, ni Daddy, ni Margo, and ni Megan. So, kakatapos lang kanina. Ang schedule namin ay 12:30. So, nandito kami ngayon sa Manila Prince Hotel. Check-in kami dahil bukas is expected nga na babalik. So, imbis na uwi pa kami ng Laguna, dito na kami para malapit lang sa SLEC. Mga 26. So, eto na nga. Kanina, dumating kami ng maaga, like 11:15. Hindi kami nakapasok agad. Ang tagal namin naghintay. Exactly 12:30 kami pinapasok sa loob. Tapos normal na process, kagaya ng pinagdaanan ko din. Kinuha yung P4, DS-260, passport, and photocopy. Tapos photo room, and then dun ulit sa window. Yun. Tapos laboratory na, kinuna na sila ng dugo, yung mga bata, tsaka si Daddy. Hindi naman umiyak yung mga bata. Matapang naman sila. Show them your injection. Dito na. Hindi pala. Baliktad pala. Ayan. Tusok siya. Anak, tapos ka mag-brush. Yung mga bata hindi naman na in-x-ray. After na x-ray, vital signs na. BP, ako binipi, tapos sila kinuha yung oxygen. Sila? Dito sa kamay. Nag-oxygen sila. Ano pa? Hindi na sila binipi? Hindi. Ako lang. Tapos Sinukat kayo ng height and weight? Oo. Tapos tinanong kung meron akong maintenance. Ganun. Maintenance? Tapos sinabi mo? Oo. Maintenance mo? Yun lang? Wala na iba? Tapos pinadiretso na kami sa eye test. Ayun, eye test na. Sa eye test, paano naman ang ginawa sa inyo? Tatakpan lang yung... Yung eye test tatakpan lang yung mata mo, tapos may papabasa sa'yo. Magkabila. Ganun lang din. Yung mga bata, di naman nahirapan. Yung mga bata, ganun. Hindi naman nahirapan kasi nakuha naman nila lahat eh. And then, after nun, doon na sa doctor na, no? Oo, doctor. Oo. So, pumila na kami doon sa doctor, tinawag kami, tapos pumasok sa room. Usual lang din, sa mga bata, ako yung sumama sa loob, si Daddy siya lang mag-isa. Ano nangyari sa'yo nung nasa loob ka? May mga tinanong yung doktor about sa may mga istorya ko ng TB, yung mga ganun. Pinagtanggal ka rin ng damit? Pinagtanggal ako ng damit. Talagang brief lang yung natira sa akin. Nag-gown ka? Hindi. Kasi lalaki naman siya kaya okay lang. Tapos, pinahiga ka pa? Oo, hindi. Una pinaupo niya ako, tapos pinataas yung kamay. Yung side weight, pinaharap sa kaliwa, kanan. Tapos sa kanya ako pinahiga. Tapos pagkapahiga, pinindot-pindot niya yung sa abdomen ko. Tapos pinatagilid ako sa left side, sa right side. Tapos pinakinggan yung sa baga, yung mga ganun. Oo. Tapos yung sa mga bata naman, pansin ni Doc na underweight sila. Yun nga, ang inaano ni Doctor, parang sinususpect niya na agad na possible na mag-positive yung IGRA kasi nga daw usual na sign ng primary complex is payatot daw yung mga bata tapos sakitin. Ayun. So, sabi niya kapag daw nag-positive ang IGRA, mag-x-ray sila, tsaka mag-sputum din kung may problema sa x-ray.
Yun. Pero kung negative naman ang IGRA, walang problema. Which is, bukas pa namin malalaman ng 2:30 p.m. pagbalik namin. Si Daddy naman, eto na nga. Yung kay Daddy, nung naghihintay kami ng result, nag-observe ako dun sa nagtatawag. Yung mga tinatawag niya, siguro mga nasa 5 na yung mga natawag niyang patients. Tapos, ang ini-instruct niya, pumunta ng 4th floor. Yun ang sinasabi. Naririnig ko eh. Kasi nandun lang ako sa tapat nila ng counter. Sinearch ko ngayon. Sinearch ko kay GPT. Sabi ko, kapag ba 4th floor pinapunta, automatic na ba yung sputum test? Kasi nung ako, hindi na ako pinapunta ng 4th floor. Doon na yun, doon na ako natapos. Binigyan na ako ng slip, in-instruct na ako ng balik ka bukas for possible vaccination pag walang problema sa result. Sila, pinapupunta ng 4th floor. Halos lahat sila. Wala akong ibang narinig na ibang floor. Doon lang lahat. Wala rin akong nakita binigyan ng instruction na bumalik bukas. Puro 4th floor. Kaya sinearch ko. So sabi ni GPT, oo daw, kapag daw 4th floor pinapunta, bibigyan na raw ng instruction for sputum test. Ngayon, nung naghihintay na kami kay Daddy, nung tinawag siya, ang instruction sa kanya, pumunta ng 3rd floor kasi wala pa daw yung result ng x-ray niya. For check-out na raw siya. So, parang mangyayari, pupunta ka ng 3rd floor para i-follow up yung x-ray mo kasi tapos ka na. Yung mga bata naman, ang instruction sa akin, check-out daw kami sa 2nd floor. Yun. So, nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi hindi 4th floor, di ba? Ito na, pumunta na kami ng 3rd floor. 3rd floor tayo muna, Pagpunta namin ng 3rd floor, si Daddy, pumunta na siya sa counter. Sinabihan si Daddy doon na punta raw siya ng 4th floor. So, di ba? Kaya yun. Nung pumunta si Daddy, kasi nakaupo ako sa medyo malayo sa likod ng mga bench. Sabi sa akin ni Daddy, 4th floor ako, sabi niya. Hindi ako talaga naniniwala. Talagang iniisip ko, prank lang siya. Hindi ko talaga siya pinaniniwalaan. Sabi ko, parang ganon. Tinignan ko, akin na, ganun ko. Titingnan ko yung papel niya kasi hindi na yellow. Yun ang update. Hindi na yellow slip ang binibigay for sputum. White na din siya. Ay, nako. Pero ako, ina-expect ko na talaga na may sputum ako. Kasi hindi ganun yung, kagaya sa'yo, diba? Pinabalikan na kinabukasan. Siguro, no? Kasi natagalan pa yung pagbasa ng x-ray mo, tagal lumabas ng result. Siguro talagang dinoble check pa nila yung Hindi natin alam kung ano yung nakita sa result ng x-ray kasi hindi naman yun sinasabi. So, sabi ko, hindi nga, totoo ba? Oo daw. Ayun na, nanlumo na ako, sabi ko. Tapos doon na nga kami, sinabay. Dalawa kami. Bumigat na yung dibdib ko. Kasi nga, syempre, kapag ka na-sputum, sobrang hassle. Babalik pa ng 3 consecutive mornings para mag-collect ng sputum. Tapos na maghintay ka pa ng 2 months para malaman kung negative or positive yung result. And kapag nag-positive ka pa doon, maggagamutan ka pa ng 6 months to 1 year. So, ganun ka-hassle yun. So, please pray. Let's pray for negative result ang lumabas doon sa kanyang sputum test. Yun, so sobrang bigat nung umuwi kami, sobrang bigat ng pakiramdam. Walang kibuan, nag-internalize. Tsaka parang nagsisip in. Yung mga bata naman, sinabihan sila sa 2nd floor na
ayun, hinanap yung vaccination card nila tsaka baby book. Binigay ko. Actually, kompleto sila ng bakuna. Pero, sabi niya, kung makakakuha raw ako ng certificate from the doctor. Sabi ko, hindi na po eh. Sabi niya, kung hindi na daw makakuha, hindi, magiging invalid daw yon yung present kong baby book and vaccination card nila. Sabi ko, okay lang po. Ibigay na lang po kung ano yung kailangan sa kanila. Kasi sobrang hassle, pupunta pa ako dun sa, hahanapin ko pa, paano kung wala, kung kailan pa schedule ng mga doktor. Diba, magtatagal pa. Kaya, para sigurado na kung ano yung required ni SLEC na ibigay na vaccine sa mga bata, ibigay na lang lahat. Yun nga lang, kailangan talaga nilang magtiis kasi 6 to 7 vaccinations yun at one time. Yan. Pero again, bukas pa natin yung malalaman kung negative yung result nila. Diretso na sila vaccine. And we're praying for negative result. Ayun. Yun ang aming journey. So si Daddy, yung pag-akyat namin sa 4th floor, in denial pa rin kami. Ako, in denial pa rin ako na iniisip ko baka sana hindi for sputum, baka iba, sana iba. Yun. Kaso nung tinawag na. Obvious na eh. Mm-mm. Na yung floor na yon kasi talaga for Oo. TB at sputum na May instruction kasi na laboratory. nakapaskil na kung paano mag-sputum. Talagang pag doon ka napunta, talagang most likely, ganun ang gagawin mo. So, nung tinawag sila, dalawa sila ng isa ring lalaki na may edad na. Sabay silang in-instructionan. Si tatay nga rin, no, parang lugmok na lugmok din yung itsura. Mas mauuna yung ano niya. Malungkot din talaga siya. Hindi ko tinignan yung itsura ng mukha niya. Pero mas nauna yung interview niya. Ayun pala, ang sabi sa kanila, tuloy pa rin ang interview nila. Parang matutuwan din na lang yung case nila. Dahil madedelay yung result ng medical. Dahil hintayin pa yung culture. And then, in-instructionan sila kung paano gagawin. 3 consecutive mornings daw sila doon. Starting tomorrow, 8 a.m. siya. The second day, 8 a.m. pa rin. The third day, 6:30 a.m. na sila. Ang sabi, bawal mag-breakfast, pwede ang water, pwede mag-toothbrush na, Dad. Pwede maligo. Yun. Hindi, basta bawal lang kumain. Bawal lang kumain para daw hindi false positive or baka maapektuhan yung result kapag ka kumain. Tsaka daw, based sa experience ng iba, kapag kumain ka, tapos papaubuhin ka ng papaubuhin, nasusuka raw sila. So, sayang yung pinunta nilang araw doon kapag hindi nakakuha ng sputum. So, sana si Daddy hindi mahirapan na mag-produce ng plema. Kasi kailangan nila ng 5 to 10 ml na makolekt na plema. Hindi pwede ang laway. Kaya, yun, sad si Daddy, pero kakayanin. Okay ka na, Dad? Alright. Kailangan mo gawin. Kailangan mo talagang wala kang magagawa. Dagdag daw sa isipin niya. Yun lang naman ang aming first day journey. So, tomorrow, update ulit namin kayo. Bye, Beshi Wops. Bye, Betty Wops. So, eto na nga, mga Beshi Wops. Update lang natin yung nakaraang nangyari sa dependents ko sa medical nila. So, bumalik kami doon ng maaga, mga 1, nandun na kami. Pero pinababalik pa kami, like 2:30 pa yung schedule namin nun. Pinaakyat na kami kaagad
sa second floor. So, ganun lang din. Pagpunta doon sa main entrance ng SDEC, kinuha yung slip ng mga bata. Tapos, iniscan nung guard. And then, tinatakan niya na agad na nakasulat for vaccination. So, silang dalawa, si Megan and Margo, for vaccination na. So, syempre, natuwa na ako agad. Kasi, kinakabahan nga tayo dun sa sinabi ni doktor na ang laki ng chance na mag-positive yung igra nila kasi may mga signs nga daw sila ng primary complex. So, thank God na for vaccination. So, umakyat na kami kagad ng second floor. Tapos, naghintay kami doon. Natawagin sila. Si Margo ang unang binakunahan. So, ang binigay sa kanya ay 5. 2, and then 1 sa left leg niya. Yun. Kasi, kaya 5, dahil hindi ako nakapagpakita sa doktor ng mark niya ng bulutong ng chicken pox. Kasi nagka-chicken pox na siya before, pero super mild lang yung mga lumabas sa kanya na mga blisters. Kaya hindi siya nagpeklat ng ganon. Wala akong mapakitang peklat ng bulutong. Si Megan, 4 lang ang bakuna niya, 2 and 2. Yon. Kasi ang dami ni Megang mark ng chicken pox. So napakita ko yon, marami siya sa likod, sa face, dito marami siya. Kasi nung nagkaroon naman si Megan, sobrang dami naman nung kanya. Nung lumabas sa niya, sa buong katawan niya. Yun. Kaya sobrang happy na bakunahan na yung 2 bata. Cleared na rin sila. Yun. Kay Daddy naman, ang update kay Daddy, so, yun nga, 'di ba? Nung first day, October 27, first day ng medical nila, nalaman na agad na si Daddy ay for sputum test. So, pinabalik siya ng 3 consecutive mornings. Ano yon? October 28, 29, 30. So, bumalik siya doon ng umaga, 8 a.m., yung first 2 days. And then, nung third day niya, 6:30 a.m. siya pinabalik. So, yung last day niya, that was Thursday. Pagkatapos niyang mag-collect ng sputum, in-instruction na siya na bumalik siya ng November 3. That's Monday. Next week nun, Monday. So, nagtaka kami. Talagang nag-iisip ako, bakit pababalikin agad? 'Di ba 2 months yun na maghihintay? So, yan na naman. Kinabahan na naman ako. Sabi ko, bago yun. Hindi ko yun napapanood sa mga vlog ng iba na pababalikin ka kaagad. Unless may nakita ng sa sputum mo, may nakita na nag-positive ka. Ganun daw yun. So, kinakabahan ako. Pero ang sabi daw sa kanya, balik daw siya sa Monday, ang oras ay 8 a.m. pa. Doon daw malalaman kung for vaccination siya. Yun ang sabi. Pero nagtataka ako kasi ang buong understanding ko, ma-vaccine pa sila if cleared na sa sputum test. Diba? So, hindi pala ganon. Ito na nga. Nung Monday, November 3, bumalik siya. Ang aga niyang pumunta doon, like 6:30 a.m. Mandun na siya. Kasi may work siya, kaya inagahan niya. Ang kaso, hindi siya agad pinapasok. Sabi, mga 7:30 pa daw siya pwedeng papasukin. So, naghintay siya, kumain muna siya. Then, bumalik siya 7:30. Pinaakyat na siya sa second floor. Sa second floor, binigay daw niya yung papel niya doon sa counter. And then, na-observe niya, yung mga kasama niya, tinatawag isa-isa. 2 daw ang pinupuntahan. Yung una, for vaccination. Yung pangalawa, for pneumoconsult. Parang kakausapin sila ng doktor. Ganon.
So, syempre, kinakabahan siya. Kung saan siya doon. Syempre, kung tinawag ka sa vaccination, ibig sabihin, cleared ka. Pag sa doktor, syempre, for sure, may problema yun. Bakit ka kakausapin ng doktor, di ba? So, yun, thankfully, talaga, salamat sa Diyos, na nung tinawag si Daddy, for vaccination siya. Ang sabi, negative daw siya sa smear test. So, yun pala, no? Bukod pa pala sa sputum test, may smear test pa na nakikita daw 3 working days yata ang result. Yun. Nung na-clear na siya sa smear test, binakunahan na rin si Daddy. So, 4 din yung kanya, 2 and 2. Kasi may napakita rin si Daddy na peklat ng kanyang chickenpox before. So, yun, very happy na okay na yung result. Nung naman, yung sputum test naman niya, in-instructionan siya na malalaman yon December 25th. Yun. So, malalaman na lang kung negative, ifo-forward na yun sa embassy, yung result niya. Yun. So, tuloy pa rin yung interview namin ni Daddy sa November 21st. So, praying for smooth interview. Yun, i-update namin kayo mga Beshi Waps. Thank you. Bye-bye.